Tawag yung Lucas 2. Pero sa Amerika, Lucas 3. Ulitin natin ha, gaano kalalim ang depth ng compression nyo? 2 inches. Ha? 2 inches. Pag adult. 1.5 to 2 inches depth, lalim. Saan nyo ilalagay ang dominant hand nyo at saka non-dominant hand nyo? Ano dominant? Malakas o mahina? O saan? Sa baba? O sa ilalim? Ilalim o sa ibabaw? Sa ibabaw. Ang mahina nyo sa ilalim. Naintindihan? Ilalak nyo tama. Yung kanan ako, kaya yung kanan ko, ang nasa taas, ang mahina ko, ang nasa baba. Kasi walang alam na ina. Pampadagdag lang siya. Tama. Naintindihan? Sa lalaki, huwag na kayo titingin sa second, third, intercostal space. Sa nipples lang kayo titingin sa lalaki, that is your sternum. Ganun lang kabilis ha. Sa babae, huwag sa nipples. Mamaya nasa tiyan na yan ha. So dito kayo titingin. O kaya nasa dibdib pa rin. Sa sternum nyo, naintindihan? 1.5 to 2 inches. Ganun din naman kapag mag-i-inject kayo ng insulin. From puso nyo, 1.5 to 2 inches doon ang puso. Dito ang pinakamabilis na absorption. Naintindihan? Okay, so balik tayo sa CPR natin. CPR natin sa hospital, wala nang counting, wala nang hey, are you okay? Help, ano yung 1 and 2 and 3. Ito, walang ganon. Diretso ang compression natin. Naintindihan, ha? Okay. Ang problema dito, habang nagpo-compress ka, nanlalampot ka, kaya hindi mo nakukuha ang tamang depth. Kaya hindi mo nariliba yung pasyente. Kaya ang ginawa ngayon, gumawa tayo ng machine na kung saan siya na mismo ang magpapak ng sarili. Ito yung tinatawag yung bukas. So, pwede yung video. Hi, Marissa. Here with Millington. Sabihin nyo kung ready na, ha? Okay. Count ako ng 5, 4, 3, 2, and 1. Did you know that you can minimize hands-off chest time during Lucas chest compression system application to just 10 seconds or less? With quick and proper application, the Lucas device has been proven to increase blood flow to the brain by 60% compared to manual CPR. Let's get started. Begin high-quality manual compressions immediately after arriving on scene. As your partner is performing compressions, use ABC 1, 2, 3 to prepare the device for use. A stands for activate. Open the carrying device and push the ring on/off button. The device is now activated and ready for application. B stands for backplate. Remove the backplate from the top of the case. Notice the suggested placement marker diagram for reference. Coordinate a natural pause in compressions with your partner and place the backplate under the patient. This will be your first hands-off moment. If coordinated well, this should only create a few seconds off the chest. Once the backplate is under the patient, your partner can immediately resume manual compressions. C stands for compressor. Lift the upper part from the case with the control panel facing toward you. Cradling the device like this allows for optimal placement control. Quickly pull and release the yellow rings to ensure the claws on both sides are open and ready to meet the backplate. As your partner continues compressions, attach the support leg nearest you to the backplate. Coordinate with your partner and swing the device quickly over the patient and listen for a click as you attach the other support leg to the opposite side. Pull up once to confirm the parts are attached on both sides. Your partner can continue manual compressions during the application. The controls on the Lucas device are labeled 1, 2, 3. First is adjust mode and indicates lowering the suction cup to the chest. When placing the suction cup, the compression point should be at the same spot as for manual CPR. Second is the pause or lock indicator. When you press this key, the height position of the suction cup is fine-tuned and locked into the start position to ensure proper compression depth. This is the second hands-off moment. If coordinated well, this should only create a few seconds off the chest. The third indicator, active, starts compressions. You have two options from this mode. Tuloy-tuloy pa rin, ha? 2 or
Guys, pag itong pinindot nyo, tuloy-tuloy ang compression. Kapag itong pinindot nyo, 30 compression, i-stop, then oxygen ang lalagay nyo by rubber bag or ammo bag, then 30 ulit. Ayan yan ha. Or continuous compressions. The 3 control steps allow for only a few seconds of adjust. Remember to prioritize proper placement. Okay, so ginagawa ang compression kapag nagka-cardiac arrest ang pasyente para ma-revive natin. Doon na naglalagay tayo ng gamot by Apure, by your epinephrine para bumilis ang puso. Kaya tumataas ang blood pressure, kaya tunog ng tunog ang monitor nyo. Pero may time din na biglang bumababa ulit kapag hindi na effective yung epinephrine. Usually 3 dose, 4 dose ang pagtusok. Pero kay mama, 10 dose ang ginawa ko. Okay, kaso sasabihin ni Dr. Roy, pang-6 na, pang-7, pang-8, pang-10. Alam ko na ito ay panglilib lang kasi ang problema niya ay cerebral hemorrhage because of the aneurysm. Pero bago siya nagkaroon, stroke ang nangyari sa kanya, vascular dementia siya. Okay, kaya I expect na 3 to 11 years ang lifetime niya. Kaya pinakita ko na ang lahat para maramdaman niya habang buhay siya ang pagmamahal ko. Masapunta ko ng simenteryo, saka ako iiyak, eh hindi na niya mararamdaman. Pati yung mga rosas, hindi na niya mararamdaman. Intindihan. Kaya habang buhay pa ang magulang niyo, gawin niyo na yun habang nararamdaman. At gusto ko rin na pinapakita niyo rin yan sa mga anak niyo na nagtatrabaho kayo, nagtutulungan. Sabi natin ginagawa niyo sa mga pasyente niyo para pagdating ng araw, pagtanda mo, alam mo na gagawin din mo ng inyong anak sa inyo. Dapat ngayon pa lang ipinapasok niyo sa utak nila yan, ha? Para pagtanda niyo, kung ma-stroke ka, eh mag-aalagang magpupunas yan. Okay? Mahirap maiwanan pa mag-isa. Maiwanan. It's never too late yan. Never. Okay, so left and right. Right? Sabi ko sa inyo, sa stroke, meron 3. Meron tayong TIA, meron tayong sabihin natin na aneurysm, at meron din tayong tinatawag na ischemic. Okay, bago ko pakita ang video, sabihin ko na sa inyo to para madali nyo maintindihan. So sa stroke tayo ha, TIA, transient ischemic attack. So pag sinabing attack, biglaan o merong araw? Biglaan. Ito yung mild or mean stroke na tinatawag nyo. Diba sinabi ko, isang araw, hindi ko naramdaman ito na manhid, naalala yung neurovascular assessment. Ay nataramdaman ko, kunwari. So ibig sabihin, TIA ito. Kasi lumalabas lang ito ng 24 to 48 hours. After 24 to 48 hours, nagalaw ko na ang braso ko. So may himala o wala? Walang himala, sabi ni Nora. Okay na. Ang nangyari doon sa buong dugo, naghanap ulit ng pupuntahan niya na pwedeng pumasok sa puso, na pwedeng bumara at cardiac arrest, o nakalagpas sa puso, kaso sa utak, doon naman siya nag-stay. Kaya warning sign of stroke, TIA. Yan. Ang ischemic ganito. Guys, may bara, pero nakakapasok pa rin ba ang dugo? Pero konti o enough? Konti. Kaya you expect na ang kanyang affected side ay mabigat o magaan? Bigat. Mabigat. Pero pag tinanggal mo na yan, naayos na yan, so usually, ano magiging BP niya? Normal na. So gagaan na ba ang mga braso niya? Yes. Makakalakad na siya? Yes. Ay, pwede. By rehabilitation. Punta naman tayo, aneurysm. Aneurysm, paglobo. Maaaring constant na dire-diretso ang hypertension mo. Kaya nga kapag may hypertension ka, diba sabi natin hindi siya sakit. Alamin mo kung anong pinagmumulan. Kaso hindi mo alam kung pinagmumulan, eh kailangan uminom ka rin ng maintenance mo. Kasi pag tuloy-tuloy ang blood pressure mo mataas, ang mangyayari sa ugat mo, lulubo. At kapag lumobo ito, you expect ang lobo ay makapal o manipis? Makapal. Manipis ang lobo, diba? Okay. So, ang nangyari, nagkaroon ng dugo sa taas. So, naipon lahat ang dugo sa baba. So, papasok dito ang ibang dugo. So, you expect lulubo ito o hindi? So, habang lumulobo ang ugat, tuminipis o hindi? So, kapag tuminipis, sasabog o hindi? Sasabog. So, kapag sumabog, internal o external hemorrhage? Internal. Hemorrhage.
Ngayon, tanong, ang inyong utak ay lutang o hindi? Lutang. Lutang. Ha? Lutang. Lutang kaya tayo. Lutang. Lumulutang yan sa tubig, tama. Sa loob ng tubig na yan, ay yung tinatawag nyo, CSF. Ano yung CSF? Cerebro Spinal Fluid. Itong utak. Lutang o hindi? Lutang. Saan lumulutang? CSF. Cerebro Spinal Fluid. Sabi ko kanina, isa sa pagkain ng utak, sugar. Kaya ang pinaglulutangan nito na CSF, you think na ano, mataas sa sugar o hindi? Mataas. Kaya you expect na ang tubig na to ay malapot o malabnaw? Malapot. Na parang sipon? Yes or no? Yes. Pero kapag ang iyong lema ay naninilaw na may bakterya o wala? Meron. Okay, so meron ng bakterya. Kaya kung sakali ang utak ng pasyente natin nagkaroon ng meningitis, nagkaroon ng encephalitis, so ibig sabihin may bakterya o wala? Meron. Kaya yung expect na ang CSF na puti at clear ay dilaw na o hindi? Dilaw. na. Since meningitis ang pasyente at may kinalaman sa utak, kaya yung expect na ang kanyang fever ay high grade o low grade? High grade. High grade. Kaya may tendency magkaroon ng seizure o hindi? Seizure. Sa case ng meningitis or encephalitis. Ha? Oh, good. So mayaman sa sugar kaya malapot. Tama. Pero nagkaroon ng aneurysm. Kaya ang dugo lumabas o hindi? Pumalo na sa CSF. Yes. Kaya yung expect na ang brain ay ano nangyari? Na-compress o hindi? Lumiit o hindi? Kaya bumababa ang level of consciousness at inaantok at tulog ng tulog ang pasyente nung at hindi na gumagalaw at pag tinataas po bumababa na lang. Umibigat o hindi? Bumibigat. Maaaring because of internal memory. Ganyan. So may tendency nagsusuka na rin ang pasyente? Yes. May tendency na mataas na rin ang fever ng pasyente? Yes. Yes. Ngayon, i-monitor mo ang mata. Naalala mo ang pusa at aso nyo pag namamatay, tumatay, tumiihip na lang? Yes. Yun. So ang tao na namamatay na, umiihip, tumatay na lang? Yes. Kasi ibig sabihin may nagpo-control pa, wala na. Dahil anong utak? Brain con. Kaya kapag ang isang pasyente dinala sa emergency room at nakita mo na ang diaper niya may tae, ihi na. At tanungin mo, ano to? Ngayon lang o po, sumabay ng ihi tae, you expect ang problema utak. Pero syempre, wala naman CT scan ng mata ko, pero pipili kong ma-assess sa pamamagitan ng pupil. Kaya, sabi natin, kapag tumingin ka sa ilaw, ano nangyayari sa pupil mo? Nagdadilate o nagpo-constrict? Okay, kapag madilim, dilate. Kaya ginagawa ng doktor mo, naglalagay ng pen light, close open na, close open, tingin kaliwa, kanan. Tama? At sinasabi ng doktor mo, para maramdaman kung may pain, ay, nararamdaman mo ba to? Eto, nararamdaman mo? Remember that? Di ba neurovascular assessment din? Okay, good. So ngayon, isang araw, that is left and right, dinala ang pasyente ko, ay, malaki dito. Kaya you expect na ang utak na diferensya ay left o right hemisphere? Right. Pero ang kanyang affected side ay left or right? Left. Very good. Pupil are equal? Hindi. Pupil are rounded? Hindi. Pupil doesn't react to light? Yes. Pero ito nagre-react. Pero ito, hindi na. Kasi fixed na siya. Pero sabi ko, in 24 to 48 hours, depending sabihin ng doktor, lumalalim ng kaliwa. Kaya sinasabihan natin ang mga pasyente, anay, makaaring in 24 to 48 hours, tutubuan na po natin ang pasyente. Kaya kayo o hindi? Na, kaya kung may budget. Kaya kung kailangan may bulong pang hinahabol mula sa ibang bansa. Tama ba? Pero minsan tinatanong nyo, ano ang chances? 80%, hindi na, 20%, himala. So ngayon, mag-uusap na ang left and right hemisphere mo. Gagastos ka ron? O sasabihin mo, passive euthanasia, stop na natin. Ano yan, ha? Okay.
So may budget naman ng pasyente, kaya hinihintay pa ang bulong. So binubulungan ba natin ang pasyente? Naririnig pa ba kayo? Hindi. Ah, tama. Kaya bago mamatay, sinasabi, maghabilin na kayo, magsabi na kayo, habang naririnig ka. At habang binubulungan mo, lumuluha o hindi? Lumuluha. Gumagalaw ba ito? Wala na bang pag-asa sa wala na? Ilang siya. Diba? Bubulungan kayo? Pagdating ng araw? Yes or no? Yes. Makuha kayo, ibig sabihin may mahal kayo sa buhay na nakapagigil. Pero pag wala, sir sa talahin kasi ako nakita. So ko lang po ang nandoon. Okay. Iniimbestigahan po ako. Okay, so joke lang, masyado yung siniseryoso. Okay, so nakuha niyo to. Pa-curve o hindi? Pa-curve. Dahil pag pinapasok, till forward o till backward? Till backward. Ha? Ito ang temporaryong magpapahinga sa pasyente dahil patay ng utak, kaya ito ang papasok ng hangin, mag-i-inhale, at siya rin ang mag-ihigop ng hangin na pinasok niya, siya rin ang mag-i-exhale. Kaya kahit patay ng pasyente, flat na ang kanyang pulse rate, heart rate niya, makikita nyo humihinga pa rin. Pero hindi ibig sabihin, buhay ko, patay na yan. Tanggalin mo na lang sa ventilator. Kaya si mama, habang nililinis ko, nakalimutan ko na tumataas pa pa to. E chinek ko mamaya naman, hindi papatay. E flat na talaga. Tanggalin ko na mama. Minsan kasi ipapasok mo sa utak mo na ikaw ay nurse at hindi at pasyente mo lang siya. Mahirap kasi dumadal yung sitwasyon. Ako kaya nyo lang, ha? Maaapekto ka kayo. Kaya niisip ko, kamukha lang ng pasyente ko, kapangalan ng nanay ko lang siya. Para hindi ako nakita at hindi ako. Okay na? So CSF, so ngayon bumababa ang level of consciousness. So after 24 hours, ano nangyari na? Kaya yung expect comatose ng pasyente? Yes. So mababa ang level of consciousness? Yes. Dilated? So both pupils are not equal, both pupils are not crowded, and it doesn't react to light. Kaya Doc, I recommend endotracheal tube na tayo, sabihan na natin ang kanilang mga kamag-anak kung papayag sila o hindi. At dumumi na po at umihi na rin ang pasyente, kaya sinususpect ko may brain death na po ang pasyente ko. Then, ha?